Okay. Praise God. Romans 6:18. Ano po iba yung inyong nararamdaman o pumapasok sa inyong isipan kapag ka po ang salita na ng Diyos ang ating pinag-uusapan? Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay maging mga alipin kayo ng katwiran. So, ibig sabihin ng tunay na kalayaan sa isang Kristiyano, lumaya ka doon sa nagbigay sa atin ng kasiphayuan, pero hindi ibig sabihin ng pag ikay malaya na ay para bang totally na wala na, ikaw mismo sa sarili may malaya na wala nang makikialam sa buhay mo. Hindi po. Ang tunay na kalayaang sinasabi ng Bible is pinalaya tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan, pero meron pa rin ikaw, magiging bihag ka pa rin ng isa. Lumaya ka sa isa, pero bihag, para pumunta ka sa pagkabihag o pagkaalipin sa isa. Yan po yung totoong kalayaan na sinasabi ng Bible. Ang Pilipinas po kasi, di ba, June 12 is Independence Day. Di ba? Lumaya mula sa gawa ng mga bumihag o malipin dito, at sila ay solo na ng Pilipinas nung lumaya ay parang malayang-malaya na nga. Pero sa totoo lang, tanong, totoo nga bang malaya? Siguro sa usapang kalayaan sa pagkamamayang Pilipino, malaya na mula sa pagkaalipin ng ibang dayuhan, ng mga ibang umalipin, kagaya ng alam natin ng istorya na ang ating bansa ay inalipin ng pinakamahaba yata yung Kastila, di ba? Naranasan na niya ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang, at tayo sa ating kadalagayan, nasabi natin na hindi na natin naranasan, walang umaalipin na ibang bansa o dayuhan man. Pero sa kalayaang espiritual, sa kalayaang ginawa ng Panginoon, pinalaya tayo sa isa para tayo ay mapasa Kanya. Kaya sabi doon sa verse 18, yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin naman tayo ng katwiran o yung righteousness na yun ay galing sa Panginoong Hesukristo na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinasabi nga ng Bible na ang mga mananampalataya, sinasabing malimit ni Pablo na akong si Pablo na alipin ni Kristo. Di ba? Naging malaya siya sa kasalanan pero naging alipin siya. Yung yung independent o yung tinatawag na parang malaya ka na, pero may pupuntahan kang magiging dependent ka. Dito po ay pag ikaw nasa law of sin and death, dito naman ay sa law of the Spirit. Sa Romans chapter 8 verse 2, maliwanag po yan. Tingnan natin. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako, sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free. Ginawa tayong malaya. Saan? From the law of sin and death. Kaya pag pinag-aralan mo, pag ating nilinaw ng gusto, ito pa rin ay nasa old covenant at ito naman ay nasa new covenant. Kaya naiintindihan natin na kung bakit ito'y dapat ay maparam, di ba? Ito'y dapat maparam, mawala, matapos, tinapos na ni Kristo Jesus para tayo mapunta sa malaya doon pero ikaw ay dependent kay Kristo. Sinabi pong dependent, para po ba yung bata, dependent sila sa kanilang mga magulang. Na hindi sila pwedeng mabuhay nung wala yung kanilang magulang, yung mga bata, di ba? Parang ganun po yung nangyari sa ating mga mananampalataya. Lumaya ka sa kasalanan, pero huwag mong kalilimutan, ngayon ikaw ay nabubuhay at ang nagbibigay ng buhay sa atin ay siya, ang Diyos, para maliwanag. Hindi yung parang kung ano gusto mong gawin, yung iba yung kalayaan na yun eh. No, naging malaya na kung ano yung kanyang desisyon, kung ano yung kanyang gustong gawin, magagawa na niya. Hindi po ganon. Lumaya ka sa pagkaalipin mula sa kapangyarihan ng kadiliman, from the law of sin and death, na nagbigay ng kamatayan, madaling yung maunawaan na
ang nagbigay ng death talaga yung law eh. The letter kills, but the spirit gives life. Ang titik ay pumapatay. Yun po yung mga sa ilalim ng kautusan. Pero ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Sana makita natin habang tumatagal yung kagandahan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus at yung revelation na tinatawag na Gospel of Christ, na habang tumatagal, nakikita natin ang maganda yan, magiging yan ang magdudulot sa iyo ng kaligayahan. Kasi nauunawaan mo, yung sinasabi ni Jesus doon sa mga Hudyo, na kung sila ay mananatili sa turo ni Jesus, nung una, nung hindi pa siya napapako sa krus, John chapter 8, verse 31 and 32, tingnan natin. Then said Jesus to those Jews which believed on Him. So may mga naniniwala ng mga Hudyo sa Kanya, pero meron siyang nire-required. If ye continue in my word, kung kayo ay mananatili sa aking salita o sa aking aral, in their time, kasi tinuturo na ni Jesus yung kingdom nga ay spiritual at sila ay palalayain sa kasalanan. Sabi diyan, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. Tunay nga kayo ay mga alagad ko o mga tagasunod. And then sabi ng verse 32, andito yung mahalagang punto. And ye shall know the truth. Malalaman ninyo ang katotohanan, and the truth shall make you free. Kung daw sila'y mananatili sa aral ng Panginoong Jesucristo na pinangangaral na niya about ang kingdom, na sila'y palalayain nga sa kasalanan, sabi diyan, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. The truth shall make you free. Alam niyo po, pag binulay-bulay natin po ito sa katotohanan, makikita ninyo yung sino nga ba talaga yung tunay na malaya. Yung powerful na word po dyan, yung know, you shall know, malalaman ninyo. Alam niyo po, ang pananampalataya natin ay patungkol sa ganda ng ginawa ni Jesus. Kaya napaka-importante talaga yung malaman mo, di ba? Maunawaan ng isipan. Hindi tayo, nakalaya po tayo doon sa doon sa yung traditional, yung religious system. Ano yung religious system? Sumisimba ka, naniniwala kang mayroong Diyos. Sinasabi natin na tayo tinubos ni Jesus, pero wala kang alam. Hindi mo alam, hindi maliwanag sa iyong isipan. Makikita natin din sa ating mga nakaraang paksa, napaka-importante na yung, di ba sabi doon sa Matthew, yung ating napag-aralan last time, na ang sabi doon ay, kung ang iyong mata ay puspos ng liwanag, halimbawa ikaw ay naging matapat, no? Ang matang tinutukoy dyan ay yung spiritual eyes natin. Napakahalaga po na alam natin ang ating spiritual na mata, walang iba kung hindi yung ating isipan. Gagamitin mo yung iyong isipan. Ang salita ng Diyos, ang nagbibigay ng picture, larawan, na hindi mo nakikita. Sa pamamagitan ng sinasabi ng salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako, at yun ay nabubuo sa iyong isipan. Nagliliwanag, nauunawaan. Yun ang nakakakita. Unlike sa ating literal na mata na nakikita yung mga material na bagay. Sa spiritual, salita. Kung ano ang sabihin ng salita ng Diyos, napipicture yun doon sa iyong isipan. Nakikita nung isipan mo kung ano yung ginawa ni Jesus. Kaya nagiging maliwanag sa iyo. Paano ka naging malaya? Kaya yung Gospel of Christ, yung ating pinag-aralan na yung ating inward man, hindi naman natin nakikita na dating patay. Pero nung dumating ang kautusan, namatay at nabuhay ang kasalanan, di ba? At doon tayo tinubos ng Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus, sa kanyang laman, hinatulan yung lamang salarin. Nag-anyong lamang salarin. Ang sabi ng Romans 8:3. For what the law could not do, law of sin and death yun. Yung hindi magawa ng kautusan, in that it was weak through the flesh, sapagkat mahina sa laman, hindi niya kayang pasunurin ang tao na nasa laman dahil nga ang laman ay nature niya is meron siyang sinful nature, meron siyang sinful flesh. Yun ang problema. Malinaw doon sa pag-aaral at pagtuon ng ating isipan sa Revelation
ni Paul kung ano yung umalipin sa tao. Mahina, mayroong kahinaan sa laman ang tao. Kaya ang solusyon, sabi nung sumunod, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Sino yung may sinful flesh? Yung tao. Pero si Jesus, wala naman siyang sinful nature. Kasi ipinanganak siya, ito yung kagandahan nung tayo nag-aral eh. Yung kinukompare natin yung mga verse comparing spiritual things with spiritual. Ang Bible din ang mag-i-interpret na maliwanag na ang umalipin sa tao yung sin na nananahan sa kanyang laman. Alino naman noon na nung sinabi sa 17 and 18 na hindi na akong gumagawa nito. Nung dumating ang kautusan, nalaman ko kung ano yung mabuti na dapat kong gawin at yung masama na dapat ay wag kong gawin. Pero hindi daw niya magawa yung mabuti na dapat niyang gawin kung hindi ang nagagawa ay yung masama na ayaw niyang gawin. So maintindihan na natin yun na meron nga tayong sinful flesh at wala tayong may pagmamalaki. Kasi nga, ang standard nga yung law na kailangan ang pamamaraan is gawing lahat, 100%. Kasi sabi doon sa James chapter 2 verse, then whosoever shall keep the whole law, at sino mang mag-ibig na tuparin ang hinihingi ng kautusan, pero bumagsak ka sa isa, he is guilty of all. Laglag ka na sa lahat, guilty of all. Naintindihan natin ba yung guilty of all? Sabi ng salita ng Diyos, magnanakaw ka na rin, adulterer ka na rin. Kaya nga yun ay nagdadala sa pagkaunawa na hindi ka maging palahatol. Pero kung ikaw ay nasa religious system, palahatol ka. Kasi sa relihiyon, may degree ang kasalanan, may level ang kasalanan. Pero sa spiritual, sa paningin ng Diyos, sa proseso ng hinihingi ng kautusan, 100% mo dapat tuparin. Pero pag hindi mo natupad, bagsak ka sa lahat. Maliwanag naman po yun eh. Bagsak ka sa lahat. Guilty of all. Kaya lahat ng tao, walang matuwid. Wala, kahit isa. Hindi pwedeng, very good naman ako eh. Hindi ako kagaya ni ganito, hindi ako kagaya ni ganon. Hindi ka hahatol. Kaya nga, nakakalungkot, di ba? Minsan merong mga kinokondemn na gusto ng mga kahinaan ng tao. Pagka mga LGBT, mga taong mga, yun nga, tomboy o bakla, yun ang parang masama na. Worse, sa kanilang isipan, hindi nila alam. So makukonklud natin, hindi pa rin talaga alam ang katotohanan. You shall know the truth, and the truth will set you free. Yun ang hindi naintindihan ng mga Hudyo. Kung titingnan natin dyan sa John chapter 8, sabi ng 34, Jesus answered them, verily, verily, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, whosoever committed sin is the servant of sin. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. 35, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak, ang nananahan magpakailanman. So sinasabi na ito ni Jesus, una sa mga Hudyo kasi sila yung unang gusto ng Panginoon na matubos doon sa wrath, sa galit ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway sa Old Covenant. Diba? Tayo naman, tinubos tayo doon sa Romans 2:14-15. For when the Gentiles which have not the law, wala tayong written law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Bagaman wala tayong written law, pero meron tayong nakasulat na kautusan sa ating puso. Sabi ng verse 15, which you the work of the law written in their hearts. So nakasulat sa puso yung conscience. Their conscience also bearing witness and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another. Ito yung sumusumbat at ito ang nagsasabi kung talagang ikaw ay walang kasalanan. Yung konsensya mo. Malinis ba ang konsensya mo? O guilty ka dahil merong umuusig sa iyo? Yun yung conscience. Yun yung law ng Gentiles. Unlike sa mga Hudyo, written law, pero sa atin, written din in our hearts. Sa ating puso. Nakasulat sa ating mga puso. Sa kanila naman, meron talagang written. At doon sila tinubos kasi nagkaroon sila ng kasulatan. Nasa book, nasa aklat. Kaya yung sa Revelation na hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa, doon ang galing yun. Kung ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, yung aklat ng buhay na tinutukoy doon sa kanila, ay yung law, sapagkat nakasalalay doon ang kanilang buhay
at kamatayan. Law of sin and death. Nakasalalay doon na kung sila'y sumunod o hindi sumunod, sumunod may blessing, hindi sumunod may sumpa. So, napakahalaga nung nag-aaral at naging maliwanag sa iyo, doon mo malalaman. So, very powerful nung no, you shall know the truth and the truth will set you free. Pero kung ang isang tao, sinasabi niyang siya'y Kristiyano by religion, by religious system, na alam niya na si Jesus ay namatay at nabuhay, pero hindi niya alam yung detalye nung paano ka pinalaya sa kasalanan. Kagaya nun, sabi doon sa Romans 8:2, na tayo ay pinalaya ng batas ng Espiritu na nagbibigay ng buhay. Saan? Sa batas ng kasalanan, ng bunga ay kamatayan. Law of sin and death. Yung law of sin and death sa ating mga Gentiles, yun yung conscience. Law of sin and death sa mga Hudyo, yung written law of Moses na nakipagtipan sila. So, kailangan maliwanag sa iyo kasi hindi mo malalaman kung hindi maliwanag. Kaya alam nyo, pagka talagang according to the scripture ang pag-aaral, yung tanong ko kanina, ano nararamdaman ninyo pagka kayo nagbabasa na ng Bible? Boring. Pero pag sa isang mananampalataya na nabuksan na yung kanyang isipan sa katotohanan, masaya siya. Excited siya. Ang gusto niya merong pagkaunawa, merong kaalaman, dagdag kaalaman. Habang tumatagal, habang nabubuhay ka, sinasamantala mo yung pagkakataon na meron kang malaman ng malaman. You shall know the truth. Makikita mo lalong yung isipan mo ang naging malaya. Kasi bakit? For the law of the Spirit that gives life. Meron kang Spirit. Ano yung Spirit na nasa atin? Yung pinaka-factor, yung ating isipan. Ang isang ebidensya na ang isang mananampalataya or isang tao ay talagang nakalaya doon sa sinasabi sa Romans chapter 8 at naging alipin, alam mo na magiging alipin ka. Pinalaya ka sa isa at magiging alipin ka ng isa. Independent ka na rito, malaya ka na dyan, wala ka na dyan, pero dependent ka sa bagong tipan sa ginawa ni Kristo. Amen. Maliwanag sa iyong isipan yun. Alam mo. Bakit? Kasi nag-aral ka, naunawaan mo ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya, ang unang ebidensya na malaya ka ay yung isipan mo. Malaya na sa condemnation, yung isipan mo. Pero pag ang isang mananampalataya ay nandun pa rin yung guilty sa paningin ng Diyos, in the sight of God, nagigilty ka pa rin, meron ka pa rin law of sin and death. Kaya yung sinasabi sa John chapter 8, Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kapag ikaw ay nasa ilalim pa ng kautusan, alam mo, nagkakasala ka. Kasi sabi ng 1 John 3:4, whosoever committed sin, transgresseth also the law. Sino mang nagkakasala ay lumalabag. Meron ka kasing nilalabag yung kautusan. For sin is the transgression of the law. Sapagkat ang kasalanan daw ay paglabag, pagsuway sa kautusan. Pero kung alam mo at malinaw na sa iyo na wala ka na sa ilalim ng kautusan dahil malinaw ang sinasabi ng Bible na ating napag-aaralan na tinubos na tayo sa sumpa ng kautusan. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Christ had redeemed us from the curse of the law. Tayo raw ay tinubos ni Jesus, ng Panginoong Jesucristo, sa sumpa ng kautusan. Ano ang patunay? Being made a curse for us. Siya ay naging sumpa para sa atin. For it is written, nasusulat, curse is everyone that hangeth on a tree. Sinusumpa ang bawat ibinibitin. Saan? Sa punong kahoy. Kaya nga yung tree na yan, naging ano yan pagkatapos niya, naging tree of life, punong kahoy ng buhay. Si Kristo Jesus, nung siya ipinako sa krus, inalis tayo sa sumpa. Ano yung sumpa? Yung ikaw ay sinner. Pag ikaw ay sinner, kasumpa-sumpa ka. Ikaw ay nasa kadiliman. Lahat tayo alipin. Paano tayo naging alipin? Noong sinful flesh. Nung sin in the flesh. Sabi ni Paul, hindi na ako gumagawa nito kung hindi ang kasalanang nananahan sa akin. Saan? Sa aking laman. Romans 7
19. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. O, diba? Yung evil daw. Asan ang evil? Nasa laman. Nasa outward man. Yung mabuti na gusto kong gawin, hindi ko magawa, pero yung masama, evil. Na ayaw kong gawin, ang siya kong nagagawa. Ano sabi ng verse 20? Now, if I do that I would not, kung ginagawa ko yung hindi ko gustong gawin, it is no more I that do it. Hindi ako gumagawa nito, but sin that dwelleth in me. So yung sin, talagang maliwanag yan, nananahan sa tao yan, sa laman ng tao. Tapos ang sabi ng 21, I find then a law that when I would do good, evil is present with me. Yan po yung winasak ni Jesus sa krus. Sa laman niya. Sa kanyang laman, winasak yung umaalipin sa lahat ng tao. Kasi di-represent ni Jesus sa kanyang laman na walang kasalanan at doon sa krus ay naging kasalanan. 2 Corinthians 5:21, he who knew no sin became sin. Siya na walang kasalanan, wala siyang sin in the flesh. Kasi ipinanganak siya hindi kagaya ng ordinaryong tao. Ipinanganak siya ng isang birhen, walang gumagalaw kay Mary, nabuo sa sinapupunan ni Mary. Kaya wala siyang sinful nature. Naintindihan niyo po ba yung ganda? So, nung araw, hindi natin alam hindi natin napagtatagnay-tagnay yun Kaya napaka-powerful nung you shall know the truth. Malalaman ninyo ang katotohanan. Kaya nga lamang dapat attentive ka. Yung spiritual eyes mo, which is your mind, yung isip mo, dapat nakapokus yung atensyon. Mahirap yung sinasabi sa'yo, huy, ang ganda ng bundok. Doon ka nakatingin sa dagat. O nga no, ang ganda nga ng bundok. Hindi mo makikita talagang totoo na maganda yung bundok kasi hindi ka nakatingin. Ganon din ang salita ng Diyos. Pag sinasabi na sinasabi ng salita ng Diyos ang isang kapahayagan at hindi ka nakapokus, hindi mo talaga maintindihan. Lalo na pagka wala kang interes at sasabihin ng laman mo, nakakatamad yan. Boring yan. Alam niyo, yung laman, pinagbibigyan natin. Mag-enjoy ka. Pero pagdating sa salita ng Diyos, disiplinahin natin siya. Kasi hindi ka makakapokus at hindi mo makikita yung ganda nung ipinapakita ng salita ng Diyos. Ulitin ko, meron tayong spiritual eyes, which is our mind. Pag tinatanggap na yung isipan, nagkakaroon ng picture yan. Larawan na kahit hindi mo nakikita. Dahil sinasabi na, kaya nga minsan meron tanong, saan yung buhay na walang hanggan? Saan yung sabi mong langit? Sabi mo, bumaba na, hindi ko naman nakikita. Nasabi ng Revelation, after the cross, nakita ni John, nakita niya na ang langit, ang bagong langit at bagong lupa ay bumababa, hindi na malayo. Pero sa religious system, nasana yung ating isipan ng Diyos ay naroon. May geographical place. Ginagamit natin yung carnal knowledge. Pero pag pinag-aralan mo, pag sinabi ng salita ng Diyos na ang veil lamang ay ang flesh natin. Pag nawala na tayo sa flesh, 100% andun ka na sa spiritual realm, sa new heaven and new earth. Pag sinasabi na yung inward man mo ay nasa new heaven and new earth na, sabi ng Ephesians 2, verse 6, He had raised us up together. Tayo ibinangon kasama ni Kristo and made us sit together. O, anong napipicture mo? Pinaupo na pala yung aking espiritu. Yun yung nabubuo yung picture sa iyong mind. Pinaupo na yung iyong espiritu together kasama ni Kristo sa kalangitan. So maniniwala ka ba o hindi? Yun ang tanong. Kung maniwala ka, yung picture na yon hindi po illusion yon. Yun ang Spirit of Truth. Nakita ng iyong spiritual eyes. Paano nakita ng spiritual eyes mo? Nung nakinig ka ng salita ng Diyos, nang galing sa Spirit, which is Spirit, the word that I speak unto you, they are Spirit and they are life. So, yung salita niya ay Spirit, may thought, may diwa, may ipinauunawa, tinanggap lang yung espiritu ng iyong isipan, your mind, and then maniwala ka. Ang problema, ang tao nasanay sa carnal thinking, carnal knowledge, carnal observation. Pero dito, sinasanay tayo, kung bakit sinasabi yung Ephesians, renew the spirit of your mind. Magbago ka ng pag-iisip. Ibig sabihin, tatanggapin mo ang totoo, yung pangako ng salita ng Diyos. Kaya nakikita nung yung spiritual eyes, no, isipan mo, kung talagang tiningnan ng iyong mata na espiritu, paano natingnan? By knowing. You shall know the truth, and the truth will set us free.
Amen? Kaya yung at very attentive ka sa simbahan, attend ka ng attend, pero wala kang interest or hindi talaga ka nakapokus sa salita ng Diyos, sayang. Present ka lang pero absent yung iyong espiritu. Sana makita ninyo yung you shall know the truth and the truth will set us free. So, ang ebidensya sa isip mo, wala ka ng takot. Yung 1 John chapter 1 verse 7 and 8. Herein is our love made perfect. Dito raw naging sakdal ang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, naging ganap ang pag-ibig sa atin, kumpleto yung pagkaalam mo. Kung ano yung ginawa, ito yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin, ibinigay niya yung kanyang buhay. Kung alam mo yan, yung kabuuan yan, perfect, complete, ang bisa ng ginawa ni Jesus, na tayo pala ay hindi mo lang sinasabi na tinubos tayo, pero nasa kautusan ka pa rin, nandun ka pa rin sa kautusan, hindi mo inaangkin yung niredeem ka na sa law, no? Hindi mo tinatanggap na tinubos ka na sa law, ay di, nandun ka pa rin sa kasalanan. Yun yung sinasabi ni Jesus doon sa, ang gumagawa ng kasalanan, sino yung gumagawa ng kasalanan? Those who are under the law. Kasi bakit? Kasi sabi ng 1 John 3:4, sin is the transgression of the law. Diba? Sapagkat ang kasalanan ay ang pagsuway sa hinihingi ng kautusan. Kaya lagi ka pa rin guilty. Sa isip mo mayroong takot, guilty. So hindi ka talaga malaya. Kasi ang unang ebidensya nga sa isip mo, tanungin mo yung isipan mo. May takot ka pa ba? Sabi doon, perfect love casts out fear. Ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Pag sinabing lumayas, wala na. Lumayas na pag meron pang takot, nandun pa. Nakatira pa doon sa iyong isipan. Bakit? Malabo yung kalayaan. Sana makita niyo yung ganda na to. At yung kahalagahan ng knowing. Ang ating pagsamba ay pagkilala. Ang buhay na walang hanggan, sabi ng John 17:3, and this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Andun nakapaloob yung buhay na walang hanggan, yung pagkakilala. Pero kung ang isang sabihin, kilala ko si Jesus, minahal niya ako. Paano ka minahal? Basta, mahal ako niya. Naniniwala ako, mahal niya ako. Paano ka nga minahal? Basta, mahal niya ako. Hindi, meron kang masasabi. Dahil meron kang alam. Meron kang alam na ayon sa sinasabi ng kapahayagan ng salita ng Diyos. At alam mo rin kung saan ka nakalaya. Doon sa sin in the flesh. Amen. Pastor, bakit nakakagawa pa tayo ng pagkakamali? Nakakagawa pa tayo ng pagkakamali as long as nasa flesh ka. Kasi nga, dahil ito po ay, ang nature nito is sinful. Pero the good news is in the sight of God, sa mata ng Diyos, tinapos na to. Dahil ang nakita niya, yung ginawa ni Jesus, sa krus, iyan yung sa espiritu ng katotohanan. Inihandog ni Jesus sa walang hanggang espiritu ang kanyang katawan para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Okay. So makikita natin, alam mo na wala ka na sa kautusan kasi ang sabi ng Bible, ang sabi ng Galatians, tinubos tayo sa kautusan. Malaya na ikaw sa kautusan. Ang sabi ng Romans 10:4, Christ is the end of the law for righteousness. Kasi kapag merong law, hindi ka magiging righteous. Lagi kang sinner. Kaya naiintindihan mo rin yung sinasabi ng Galatians 4:4 na dumating yung takdang panahon na isinilang ang isang bata ng isang babae, si Jesus, sinilang ni Virgin Mary. Isinilang sa ilalim ng kautusan para nga ganapin niya yung requirements ng kautusan. I-perfect niya yon, matapos niya yun, para makalaya ang sasampalataya sa kanya, lalaya sa requirement ng kautusan. Para ano? Sabi, to redeem them that were under the law. Para tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga Hudyo, sa written law. Sa mga Gentiles, law of conscience. Amen po ba? That we might receive, para matanggap natin yung pagkukup-kup. Hindi ka mabuborn again kung hindi ka tutubusin sa kautusan. Hindi ka tunay na born again kung may bisa pa sa iyo ang kasalanan. So, naintindihan mo na rin yung sinasabi ng Romans 4:15. Because the law worketh wrath. Sapagkat kapag merong law, merong galit. Bakit? Kasi nga, pag ikaw ay sinner, siyempre,
parang kaaway mo ang Diyos, nakikipag-away ka sa Diyos kasi ayaw mo sundin ang kanyang kautusan. Because the law worketh wrath. For where no law is, pero pag wala ng kautusan, there is no transgression. Wala ka nang lalabagin. Wala ka nang susuwayin. Romans 5:13. For until the law, sin was in the world. But sin is not imputed. Ang kasalanan daw ay hindi na ibinibilang when there is no law. Kapag wala ng kautusan, wala nang ibibilang sa iyong inward man. Makinig kayo magaling. Sa inward man mo, wala na yung ibibilang na kasalanan. Amen po ba? Kasi nga, yung inward man natin, maiintindihan mo din, kaya napaka-importante ng knowing, pagkaintindi, na sinircumcise na. Ano yung circumcision? Operation na inihihiwala yung masama, the evil that is in the flesh, doon sa yung inward man para hindi na to makontaminate pa ng kasalanan, sinircumcise. Paano sinircumcise? Yung outward man na pinananahanan ng sin in the flesh. Yung outward man, merong sin in the flesh. Yung inward man natin, nung una, contaminated, naging alipin ng kasalanan, patay nga namatay. Kaya nga namatay nung dumating yung law. When the law came, sin revived, nabuhay yung kasalanan na nasa laman ng tao, at nung dumating yung law, at namatay yung spirit. Dead yan, patay. And I died. When the law came, sin revived, and I died. Romans 7:9. At ang tao naging alipin. Walang magawa. Hindi matupad yung hinihingi ng kautusan. Romans 7:14 nga. For we know that the law is spiritual. Bagaman yung law ay mabuti, spiritual. Ang problema sa tao, ito yung problema Kailangan alam mo ano yung naging problema. Bakit naging alipin ang tao sa kasalanan? Yun namang law, mabuti yun Bakit naging masama yung law? Hindi, ang masama kasi yung sin in the flesh. Yung law is good. Sabi nga, good ang law, alam mo, knowledge of law, mabuti. Pero meron ka ding knowledge na bad, evil yung tao na nasa laman. Merong masama na nasa laman. Kaya ang problema, but I am carnal. Ako'y makalaman. Sold under sin. Pag sinabing sold under sin, pag binasa mo sa Tagalog, ako'y alipin ng kasalanan. So ano yung umaalipin sa tao? Yung sin in the flesh. Kaya ano solusyon na ginawa ni Jesus? Yun nga yung Romans 8:3. Condemned sin in the flesh. Sa krus, doon sa katawan ni Jesus, si Jesus ay walang nature ng makasalanan o sinful flesh. Wala siyang sinful flesh. Dahil isinilang siyang ng isang birhen. Pero ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Pero sabi nung 2 Corinthians 5:20, He who knew no sin, siya na walang kasalanan, became sin. Nung dumating sa krus, yung kanyang flesh naging sinful flesh. Yung sinasabi ng Romans 8:3, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, naging makasalanan laman yung kanyang flesh. Ano sabi doon? Condemned sin in the flesh. Doon sa flesh ni Jesus, hinatulan yung kasalanan. Kaya sabi ng 21, for He had made Him to be sin for us who knew no sin. So yung pagiging makasalanan niya, for us, para sa tao. Dahil ang lahat ng tao, alipin, bawat isa, kasama ka, kasama ako, alipin ng sin in the flesh. Pero ano solusyon ginawa ni Jesus? Doon sa cross, hinatulan sa kanyang laman na nirepresent ang bawat laman ng tao. Kaya lahat pinalaya na, kaya lang, ang nakaka-access lang ay yung sumasampalataya. Sino yung sumampalataya? Yung nakaalam, yung nakaunawa. Kaya yun ang importante hindi yung simisimba ka lang. Nung araw, wala tayong pagbabasa ng Bible. Simba ka lang. Makakarinig ka lamang ng mga binabasang talata sa misa. Pero wala tayong talagang knowledge about kung paano tayo naging alipin, kung paano tayo lumaya. Kailangan alam mo. Kasi sabi ni Jesus, you shall know the truth. Ano yung truth? Yung salita niya, John 17:17. Thy word is truth. Sanctify them. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang nagiging banal sa atin, hindi itong outward man. Ang naging banal sa atin, yung ating inward man. Ang gandang maunawa, pati yung circumcision, yung pag-operate, yung hiniwalay. Inihiwalay yung masamang hilig ng laman. Basahin nga natin yon.
Colossians 2:11. Alam nyo, napaka-gandang maunawaan at maging maliwanag. Pag kailangan mo ma-master. Kasi pag hindi mo alam, hindi mo masasabing malaya ka eh. Paano ka pinalaya? Paano ka pinatawad? Sabi dyan, in whom also ye are circumcised, with the circumcision made without hands. Tayo raw ay tinuli, yung mga Kristiyano, ang totoong Kristiyano, circumcised, hindi magawa ng kamay. Hindi literal, kung hindi spiritual. Dahil sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa cross, yung sin in the flesh, yung outward man, ay pinatay, ipinako, namatay, hinatulan. Diba? Nagkawasak-wasak yung kanyang laman, hinatulan. Pagkatapos namatay at inilibing. Yun ang nangyari doon sa ating outward man. Kaya nga tayo ay inilakip. Sa kanyang kamatayan, sabi ng Romans chapter 6, hindi ko naman isa-isa ang mga verses, sa kanyang kamatayan, inilakip niya tayo. Pag sinabing inilakip, isinama. Yun naman ang purpose ng Diyos eh. Na yung lahat ng nangyari kay Jesus, nangyari sa lahat ng sangkatauhan, pero ang nakikinabang, yung nanampalataya. At yung nanampalataya, yun yung nakapakinig ng ebanghelyo at nakaalam. Yung kanilang isip, alam, maliwanag. Kaya natitiyak mo, alam mo, ligtas ka. Dahil na alam mo sa kasulatan, yung sinasabi ng kasulatan, ang siyang nagbibigay sa iyo ng liwanag. Kaya si Jesus liwanag sa pamamagitan, nung ginawa niya, alam mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, alam mo, maliwanag sa iyo, malaya ka na sa kasalanan. Amen. God is fighting for us. Hindi na siya nakikipaglaban sa atin. Tinapos na niya yung pakikipaglaban sa atin. Amen po ba? Tapos na yung pinaglaban tayo. Inaangkin na lang natin ang more than conqueror tayo. Saan? Sa inward man. Although, paano pastor? Pagka ang perimeter, pag ang application ay dito sa buhay sa lupang ito, may mga problemang dumarating dito, mga kapatid. At sa problema, walang libre. Lahat dumaranas ng problema. Ito ang sinasabi ng Bible na, by His stripes, you are healed. Sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, gumaling kayo. Kapag ang in-apply mo dyan ay sa flesh, sa physical, dapat hindi ka na nagkakasakit. Ano yung application nun? Sa inward man. Dati yun ay patay, dati yun ay parang may cancer na wala ng kalunasan. Imposible nang gumaling, pero sa Diyos, walang imposible. Doon mo i-apply yung walang imposible sa Diyos. Doon muna. Malinaw at walang sala na dapat doon i-apply yun. Na yung imposible na makalaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, wala tayong kakayanang makagawa na makalaya sa kasalanan umalipin sa atin, doon sa sin in the flesh, si Jesus, ginawa niya ang imposible na naging posible, na sa mga latay at sugat niya, lahat tayo in the inward man ay magaling na buhay. At hindi na pwedeng maghari ang sakit. Kasi ang sakit, makinig kayo magaling, ang sakit nagbubunga ng kamatayan. Tama? Pag may sakit na walang kagalingan, saan patutungo yun? Kamatayan. Kaya yun ang tinutukoy. Hindi, huwag natin i-apply agad sa physical. Ang application nun sa inward man, doon sa ating espiritu. Kaya, abolished na yung death. He had abolished death and brings life to immortality. Kaya meron ka ng buhay na walang hanggan. Sino yun? Yung inward man. Bagaman nandito ka sa lupa, dumaranas ka ng mga problema, minsan may pera, minsan ay wala, pero alam mo, secured na yung iyong inward. Doon ka masaya, mga kapatid. Yun yung kaligayahan mo. Pero kapag ang perimeter mo ay sa physical, pag may problema ka, lulugo-lugo ka. Diba? Para kang kasi nasa sumpa. No. Nagkakamali tayo. Magpapasalamat lang tayo sa Panginoon. Pinalaya tayo sa the truth will set us free. Sa mali. At dinala tayo sa katotohanan ng kanyang mga salita. Kaya, you shall know the truth. And the truth will set us free. Yan ang ibig ko sabihin. Pag alam mo yung tunay na value at yun ay mas mahalaga sa iyo. Kasi ang focus doon is eternal life. Inspired ka eh. Magiging malawak ang pangunawa mo habang nabubuhay ka sa lupa. At napakaganda, although sa mga tatay, sa mga senior, parang late na kami na nakaunawa nito. Pero mas pasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil marami, majority, hindi na iintindihan ito eh. Amen? Kaya napakapalad natin. Masaya ka eh. At ang kasayahan mo, hindi depende sa sasabihin ng tao. Ang kasayahan mo, depende
sa sinasabi ng salita ng Diyos. At kung talagang ito yung binibigyan mo ng authority, yung mataas na authority sa buhay mo, hindi na yung physical life mo sa lupang ito ang magiging pinakamataas na authority. Hindi masama. Sabi ko nga, na maging successful ka sa iyong career, successful ka sa buhay mo, sa family life mo, hindi masama yan. Sa love life mo, pero dumarating pa rin ang problema dyan. Malawak ang pangunawa mo na ang inspirasyon mo ay yung pangako ng Diyos. Ang what matters most, ang talagang mayroong halaga sa iyo. Kayamanan mo, ang ganda nga nung kaawit ng mga tatay kayamanan. Pero talaga sa totoo lang, pag naunawaan mo yung salita ng Diyos, magiging malawak ang pangunawa mo habang nabubuhay ka sa lupang ito. Meron kang mga matatanggap na mga bagay. Normal to Pero pag hindi mo alam, iiyak ka. Sabihin mo, ayoko na po, Panginoon, ayoko na. So surrender ka. Pag hindi mo alam ang katotohanan. Imagine si Paul. Araw-araw kami gaya ng nasa, papatayin, mga hayop na papatayin, gaya ng mga tupang papatayin. Parang sa slaughterhouse, nakapila na yung mga hayop na papatayin. Kung pag-aaralan mo, napakalungkot ng buhay. Walang love life. Kasi, single siya. Mga kapatid, ang dalangin ko habang nagtatagal, sana makita nyo yung ganda. Kaya ang tanong ko kanina, ano yung nararamdaman mo? Ano yung pumapasok sa isipan mo kapag salita ng Diyos ang pinag-uusapan? Kapag talagang maliwanag na sa isang tao, kung ang iyong mata ay puspos yung sa macho ng liwanag, talagang faithful ka dyan. Pero kapag ang iyong mata, ang spiritual eyes mo, ay dilim, ibig sabihin, nakapikit pa yan. Hindi pa niya nakikita yung ganda ng pangako ng Diyos. Yung value ng salita ng Diyos. Yung halaga. Bakit sinabi ito na higit pa sa kayamanan, higit pa sa ginto? Totoo ba yun sa sarili mo? Sinasabi ng Bible, higit pa sa kayamanan. Ma-analyze mo mas mahalaga ito. Ang buhay sa lupang ito, sa physical, pwede kang maging successful. Meron namang parang pangkaraniwan lang. Kaya sinabi ni Solomon, ang pantas sa lupang ito at ang mangmang, pagdating sa dulo, parehas lang sila. Equal lang sila. Kasi lahat ng ginawa niya, sabi ni Haring Solomon, na magagandang bagay sa lupa, sa silong ng langit, nakita ko lahat ng mga bagay na ito ay walang kabuluhan. Alam niyo, nasabi nga, nakita ko kanina sa Facebook. Nasabi dito, huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga bagay na walang saysay. Don't waste your life. Don't waste it on, ewan ko tama yung aking pronunciation, on trivial things. Live for what matters most. Mabuhay ka kung ano yung talagang mahalaga. Sabi dyan, huwag mo sayangin ang buhay mo sa mga bagay na walang saysay. Sa bawat araw, sa bawat desisyon, piliin nating mabuhay ng mayroong eternal purpose. Romans 1:16, ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Ang isang Kristiyano, habang tumatagal, pag nakawala ka sa sistema ng relihiyon, sa mga traditional na katuruan ng karamihan, talagang siseryosohin mo salita ng Diyos. Kasi ito yung kayamanan mo, ito yung mahalaga sa iyo. Ito yung katotohanan na magpapalaya sa iyo sa mga walang kwentang bagay. Sasabihin ko na ng diretsahan, palalayain ka ng salita ng Diyos sa mga walang kwentang bagay. Na maaaring sa iyong pananaw, depende sa pananaw mo. Kaya di ba, inilagay ko sino yung stupid? Yung nakakaalam na ng katotohanan, pero pilit pa rin pinipikit ang mata. Dahil hindi niya maiwan-iwan yung kamalian, yung error, na kaya ayaw niyang bitawan ng error kasi yung kaligayahan ng kanyang flesh ang kinukonsidera. Hindi naman masama ang in outward man kung ito ay hindi magdodomina. Pero hindi napapansin ng marami, para ka na rin unbeliever, kapag ka ang nagdo-dominate sa iyo at ang lagi nagdidikta ng buhay mo ay yung kaligayahan nito. Kaya nga, wag daw tayo matulog. Hindi daw tayo anak ng kadiliman. Sabi ng Tesalonica, kundi anak tayo ng kaliwanagan. At ang nagbibigay ng liwanag ay ang salita ng Diyos dahil nakakaroon ka ng kaalaman. At yung kaalaman na yon ay nagpapalawak ng iyong pananaw
nagiging kitang-kita mo ang katotohanan. Na kung dumating man sa physical na may time na parang bigo ka, pero nananatiling nandun sa iyo yung joy sapagkat alam mo na ikaw ay malaya na sa sumpa ng kasalanan. Amen. Bagaman dumaranas ng mga sufferings sa physical. O diba sabi ng Romans 8:18, napatunayan ko, sabi ni Pablo, na mga pagtitiis. May sufferings lalo na sa panahon nila. In their time, talagang matindi yung persecution, matindi yung buhay ng mga mananampalataya na tinitiis nila. Pero in our time, masasabi pa rin natin na meron tayong sufferings. Sapagkat part ng buhay, hindi lahat ng panahon masaya ka eh. Di ba sabi ni Solomon, mayroong panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot, may panahon ng pagbuo, at mayroong panahon ng pagkawasak. Pag malawak ang isipan mo sa salita ng Diyos, magiging malawak ang pananaw mo sa buhay sa lupang ito. At yung paggawa mo, may purpose. Kaya sabi doon sa ating binasa, sa bawat araw, sa bawat desisyon mo, piliin nating mabuhay ng mayroong eternal purpose. Laging kasama ang layunin ng Diyos at hindi yung pangsarili lamang. Kasi nga, sabi ko nga kanina, naging independent ka para maging dependent sa Diyos. Naging independent ka sa pagkaalipin sa kasalanan para maging alipin ng righteousness, ng katwiran. Amen po ba? Diba? Huwag natin kalilimutan yan. Hindi po ito kagaya ng isang na bilanggo sa kulungan at masayang-masaya na malaya na wala nang aalipin sa kanya. No. Sa ating mga Kristiyano, nakakaunawa ng salita ng Diyos, lumaya ka sa kasalanan, pero alipin ka sapagkat dati pag-aari ka ng kadiliman. Yun din yung Romans 7 eh. Dati ang asawa natin, yung law, na nagbunga ng kamatayan. Pero nung tayo ay namatay na sa kautusan, lumaya ka sa kautusan, ang naging asawa mo ngayon, hindi ibig sabihin, gusto ko, wala ng asawa. Hindi, mayroon kang panibagong asawa. Sino ang panibagong asawa mo? Si Kristo. Alipin ka naman ngayon ni Kristo. Pero ang pagkaalipin natin kay Kristo ay hindi masama. Kasi iniibig niya tayo. Kung paano niyang iniibig, kung paano iniibig ng lalaki ang kanyang sariling katawan, gayon din niya iibigin ng kanyang asawang babae. Ititreat niya yung kanyang asawang babae na kagaya ng sarili niyang katawan. Ang isang tao, mahal niya yung sarili niyang katawan. Ganon daw ang pag-ibig ni Kristo. Kaya kung napaalipin tayo kay Kristo, alipin tayo ng kanyang pag-ibig. Bihag ka ng pag-ibig ni Kristo. At yun ang magtutulak sa iyo. Habang nabubuhay ka sa lupang ito, alam mo, pag-aari ka ni Kristo. Hindi yung, ikaw na susunod. Pag sinabi ng laman mo, marami pa akong gagawin. Marami akong intindihin, saka na lang. Ang salita ng Diyos ay nagiging parang hindi mahalagang bagay. Hindi ko kayo pinipilit. Pero sinasabi ko katotohanan. Kasi ang pag-ibig, hindi kailangan pilit, bukal sa loob. Pero sinasabi ng Bible ang katotohanan. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Dapat alipin ka na ng Panginoon. Alipin ka ni Kristo. Lumaya ka sa isa, pero napaalipin ka sa isa. Natapos ka na, divorce ka na sa kautusan, pero ikaw ngayon ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Kaya yung sinasabi na, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, yun ang tunay na malaya. Yun ang tunay na nakakaalam ng katotohanan. Amen? So ganun po ka-powerful yung knowing. You shall know the truth, and the truth will set us free. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Yung isipan natin, napaka-importante po yan na mabihag ng salita ng Diyos. Napaka-importante po yan na yan ay mapuspos. Yun po yung ating spiritual eyes. Kaya po sinabing spiritual eyes ang makakakita at makakaunawa. Ipinipicture ng salita ng Diyos. Pag sinabing kalakit ka ng ibinangong kasama ni Kristo at pinaupong kasama ni Kristo sa kanan ng Ama, naniniwala ka doon. Kasi yun ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa Espiritu mo. Maliwanag sa iyo. At hindi ka naalipin ng kasalanan. Naniniwala ka doon na hindi na nagko-commit ng sin yung iyong inward man. Kaya hindi na yun pwedeng mamatay. For the wages of sin is death. Bakit? Kasi malaya na sa kautusan. Tinubos na ni Kristo Jesus sa kautusan yung inward man mo. Pero
masesegregate mo. Yung outward man mo, isang bagay yan. Yun ang malimit ko sabihin. Yung outward man mo, habang nasa lupang ito, sumunod ka sa batas, may konsekwensya pag gumawa ka ng kasalanan. Tama po ba? Kung ang aking inward man ay hindi na para humingi pa ng kasalanan kasi tapos na ang kasalanan, malaya na yung aking inward man sa kasalanan, yung aking outward man, pag ako'y nakagawa ng pagkakamali kay Brother Dado, kinakailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Amen. Kaya malimit ko sabihin, habang nagtatagal, maunawaan mo na iba yung physical life, iba yung spiritual life. Kaya kung ikaw ay, yung espiritu ay kay Kristo na, alam mo yun, hindi mo i-give up yung pananampalataya mo, yung relasyon mo sa Diyos, hindi mo i-give up yun. At yun namang physical relation mo, ituloy mo lang yun. At ang maganda nga nun, inspired pa yung physical relation mo ng spiritual knowledge. Bakit? Kasi dumating man yung nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, dumating man yung, sige, gano'n naman talaga sa mga prinsipyo, minsan hindi pa rin magkaintindihan. Pero malawak na pangunawa mo, nakikisama ka pa rin. Amen. Ang maganda nga, kaya ka nanatiling nakikisama pa rin sa physical relation, hindi tayo lumalayo sa tao. Yung ating social life, may purpose. Tayo'y ambassador ni Kristo habang nabubuhay sa lupang ito. Diba? So hindi ka lang nagiging maligaya dahil, professional na ako. Hindi yun ang perimeter ng blessing. Pangalawang bahagi lang yun. Ang perimeter ng blessing, lahat pantay-pantay, ay spiritual blessing according to Ephesians 1:3. Yun ba yung napakaganda na pagkaunawa? Hindi na nadadamay yung spiritual life mo. Ano man ang nangyayari sa physical? Minsan mayroong tanong nga yung nangyayaring giyera, yung nangyayaring trahedya, yung eroplano, isang pamilya. Malulungkot ka, paano nangyayari? Nakakalungkot. Wala pong masama na tayo nananalangin na tayo maging ligtas sa pagta-travel natin. Pero alam niyo, sa isang mananampalataya, ganito na yung stand mo. Pag-aari na ako ng Diyos. And even itong aking physical ay ipinadodomina ko na sapagkat sa Kanya rin ito. Sa paningin niya, ito'y wala na pag pinag-usapan patungkol sa kasalanan. Pero ito'y magiging buhay sa mata ng Diyos kapag ito ay nagiging vessel of honor. Ito'y nagiging sisidlang ikapupuri. Buhay ito sa Kanya. Pero pag ito'y sa kasalanan, patay na po ito sa Kanyang paningin. Amen? Dahil ang nakikita niyang legal ay yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus, na ito'y tinapos na doon sa krus. Kaya ito, aking outward man, hawak ng Diyos. Kung ako'y napagagamit sa Panginoon, hawak niya itong aking physical life. Di ba sabi ni Paul, nagigipit nga ako'y gusto ko na sumakay Kristo, pero kung ako'y manatili sa laman, sa ikapakikinabang ng ng mga mananampalataya para sa gospel, para pakinabang na maging kagamit-gamit sa Panginoon. Pero kung ito'y pumanaw, mas mabuti. Ito'y na kay Kristo Jesus na. Ito ang buhay ng isang mananampalataya. Habang tumatagal, nalalaman mo yung malawak yung pananaw mo habang nabubuhay ka sa lupang ito. May mga problema sa lupang ito. Minsan may mga taong toxic na i-encounter natin yan. Minsan nai-scam ka. Meron mga mahuhusay manloko. Nagtitiwala ka, lolokohin ka. Wala tayong magagawa. Pero dahil ba doon, sira na ba yung spiritual life mo? Hindi. Alam mo kasi ang katotohanan. You shall know the truth and the truth will set you free. Kaya matibay ang paninindigan mo, pananaw mo, na malaya na ikaw sa kasalanan sa inward man mo. At meron na yung buhay na walang hanggan. Kung gumanda man ang buhay natin sa lupang ito, is walang problema. Nasa sa tao yun eh. Kung gusto niyang gumanda ang buhay, nasa sa tao yun. Lumayo siya sa masama. Meron naman siyang isipan na magagamit niya para sa lupang ito. Kaya purihin ng Panginoon. Sana po, habang tumatagal, makita niyo yung ganda ng kalayaan na meron ng isang mananampalataya. Habang nabubuhay sa lupang ito, tayo po ay, no matter what minsan ang problemang dumarating, pinagpala ka na ng lahat ng pagpapalang espiritual. Amen?